don't have 3G. I have free internet of the shows. Okay, yani before Haida maybe they are there yani. No, they're on their way. But don't live without Haida. Okay. Show picture la daddy or Haida so he know What? that the girls are there yani. Okay. Yala, take care mama, enjoy. Yala. Paalis si Cheyenne dahil pupunta siya maki-hangout sa kaibigan niya, mga klase niya ba. Dalaga na siya guys. Ang ating dalaga ay ano na, lumalabas na. Hatid ni Mr. So, ito, nagluluto pa rin ako po. Ayan, ito na po yung fish fillet natin. Hi. Ayan. Ito yung sauce ko. Garlic. Lagay natin ito sa top. Tapos lagyan natin ng kusubra, yung coriander. Yan. Mabango. Paghaluan mo ang garlic at saka ano, tawag ito, coriander, masarap po ang amoy ng isda, hindi malansa. Tapos lagyan natin ito ng lemon. Ay, nako, sarap, sarap. Ayan. Ito, lagyan natin dyan sa ating isda. Okay. Lagyan natin ng lemon. Okay. Yan guys, oh. Maraming lemon ba? Masarap. Ayan na po ang ating babaganush. Okay. So, ilagay natin dito. Kaibigan. Ganyan, oh. Okay na ba? Okay. Sarap ito. Idip sa tinapay. Kubos. Okay. Kuha tayo ng yung tanim natin. Andito na si Mr. Ito, oh. Decoration. Nana. Mix natin ang kabulish. Ito yung parsley natin, ginayat-gayat, may kamatis, onion,
Okay. Olive oil. Bulgur. Lemon. Salt. Go on, try a second. Tapuli. Some sourdough bread. Check if it's good. Okay na. Hello mga kapitbahay, kumusta po kayong lahat? So anyway, mag-voice record tayo ngayon. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Thank you pala sa lahat ng nanonood sa aming vlog. Maraming salamat po. Ibahagi ko lang ang aking karanasan bilang asawa ng isang Lebanese. So, sa mga baguhan po, paano kami nagkilala ni Mr. Yun na nga, nagkilala kami dati dito sa Lebanon dahil nag-work po ako dito. Nag-alaga po ako ng matanda sa Ashrafiyeh. Doon po kami nagkilala dahil din po sa aso. So, yun. And then, umuwi ako sa Pilipinas. Nag-stay ako doon ng 1 year. Tuloy-tuloy pa rin yung namin, yung contact namin. And then, after 1 year, nag-propose na siya na magpakasal na kami. That time, wala akong idea about sa pag-aasawa, guys. As in, yung akala mo, mag-asawa ka lang, ganyan, happy lagi. Hindi ko alam na meron din palang lungkot. Hindi lahat pala masaya sa marriage life. So, yun. Wala talaga akong ideas basta magpakasal na kami, ganun, bumuo ng pamilya, and hindi ko alam na maraming pagsubok sa mag-asawa. So, yun na nga, kinasal na kami, and then kinuha ulit ako ni Mr. dito. After 1 month, nabuo si siya yan, and then yun, continue ang life. Dati hindi ko kasama ang biyanan ko, solo lang kami sa isang bahay. So, itong bahay pala na ito, guys, bahay po ng aking biyanan. So, nagkitira lang po kami. Wala po kaming bahay dito sa Lebanon. And then, ang isa pa na hindi ko alam na kaugalian nila, kapag ang lalaki ay panganay, dapat siya po ang magiging responsible siya sa magulang. Halimbawa, kung siya ay yung isa ay nawalan na po, dapat siya po yung
kup-kup, kumbaga siya yung may responsibility na kumbaga mag-alaga, and then yung asawa ng anak niyang lalaki ang mag-alaga, kumbaga ako na yun. So sa between sa amin ng binan ko, wala namang problema sa hindi naman siya yung demanding na inuutusan, ganyan, utusan ako, hindi. Pero kung yung sitwasyon ay may sakit na siya, yung bedridden, ganyan, dapat ako po yung mag-alaga. Ganun po yung nakagisnan ni Mr. na kaugalian nila. So, ganun din dapat ang gagawin ko sa kanya, sa nanay niya. Kasi, bale, obligasyon ni Mr. na siya yung kasama niya. Ganun po yun. Oh. Like yung mga hipag ko, yung nanay or tatay ng kanilang asawa, sila din po yung mag-aalaga, ganun. Yun po yung na kaugalian nila sa pamilya nila. Ewan ko lang sa ibang Lebanese. And between sa amin ng biyanan ko, hindi rin kami perfect. Meron din kami hindi pagkakaunawaan minsan. Ang okay naman kay Mr. is yung wala siyang pinapanigan if ever na mayroon kaming hindi pagkaunawaan ng biyanan ko. Nasa middle lang po siya. Ganon. And then yung biyanan ko naman, hindi po siya palautos. Yun ang gusto ko sa kanya. Wala siyang pakialam kung ano yung gusto kong gawin sa bahay. Pati yung pagluluto ko ng food natin. Nagluluto ako, makapagluto ako ng food natin, and then siya din minsan kumakain sa pagkain natin, gustong gusto niya yung dinengdeng, yes. And then nung kabataan kasi ni Mr., ang dami niya daw pinakilala sa mga relatives niya, sa magulang niya na babae, naging girlfriend niya. And may isa daw po na Lebanese din na pinakilala, na in love ata si Mr. noon. First love niya, kaso pinaasawa siya sa ibang alam nyo, Lebanese. Dahil nga po nung unang araw, uso din po dito yung parenting, yung i-match mo yung anak mo ba, ganun ba yun? Oo. And then uso din po yung pinsan to pinsan na mag-asawa. Meron daw kamag-anak ni Mr. na gustong gusto si Mr. kaso ayaw niya yung ganong mindset. Kaya yun, wala siya sa vocabulary niya daw yung magkaroon talaga ng pamilya, yung mag-aasawa, ganyan. So, ewan ko kung bakit siya nabighani. Tawa lang ako. Nabighani kay Mami Laura. Hindi naman ako kagandaan. Di ba naikwento ko sa inyo guys na siya lang yung nagsabi na maganda ako sa buong buhay ko. Dahil nga po sa pimples ko, maitim ako. Alam nyo, ang payat-payat ko. Kaso, sabi ng asawa ko, hindi yon ang nakita ko sa'yo. Sabi niya, basta meron daw nakita sa akin na in love. Ay, naku na. Anyway, ang point ko sa topic ko na ito is, mahalin lang natin ang kanilang mahal sa buhay, like, and then respetuhin natin. Yun yung gustong-gusto ng mga Lebanese. At syempre, sa ibang lalaki din, syempre, isa na din yan na criteria nila, yung mahalin ang magulang, respetuhin, ganyan. Pero sa asawa ko, ganun po yung intindihan ko na gusto niya, yung respetuhin ko yung nanay niya, ipakita ko lang na alagaan ko siya, ganyan. Walang problema sa akin dahil nga po minsan ang binan ko naman nag-o-offer siya sa akin na tulungan niya ako sa bahay, pero sabi ko hindi, kasi minsan nakikita ko kasi siya na hindi siya okay, nakikita nyo lang siya na malusog siya pero hindi na po hindi healthy ang binan ko, marami na po siyang karamdaman, kaya hinahayaan ko lang siya na magpahinga siya, ganyan. Kasi meron po siyang dish, alam nyo yung bone disorder sa likod. Pag nakatayo siya ng matagal or makaupo, sumasakit siya. As in, wala pong gamot, yung pain reliever lang. Ayaw naman niya ipa-opera kasi mas lalo daw masakit. So, marami na po siyang karamdaman. And then, isa na gustuhan din ng asawa ko is yung nung nagkasakit yung tatay niya, doon ko pinakita na may respeto ako, kahit alam ko na noon na nag-isip ako na hindi ako gusto ng tatay niya. So, yun, siya yung nagsabi sa akin na nagte-thank you siya dahil sa pagiging mabuti kong asawa sa kanya. And then,
yung respeto ba? Basta respeto lang, ganun, mahalin yung nanay. Kasi mahal na mahal po nila ang kanilang magulang. Ang mga Lebanese po, hindi nila yan pinapabayaan. Yun po yung nakita ko, yung napansin ko sa mga ibang Lebanese. Ewan ko lang po sa iba, pero yun po mostly yung nakikita ko, yung ayaw nilang pabayaan yung magulang nila. Kahit matanda na po sila, ganun, never po nilang iniikyupwera yung, alam nyo, wala na silang pakialam, ganun. So, doon naman ako namangha sa kaugalian nila, yung respetuhin, mahalin sa hanggang sa dulo ang kanilang mahal sa buhay. So, yun lang, share ko lang dahil yun na nga, kung meron man tayong mother-in-law, father-in-law ngayon na buhay pa, ipakita natin na mahalin natin sila. Yun lang, respetuhin, alagaan, kahit hindi natin tunay na magulang. Yun na nga sabi ng asawa ko, mahalin mo ang magulang ko, mamahalin ko din ang magulang mo. Yan yung sinabi niya sa akin. So, yung about sa magulang ko naman, nakita ko naman ang pagmamahal niya sa magulang ko. Wala po akong masabi kay Mr. Very supportive po siya. Kahit nandito kami sa Lebanon, hindi niya napapabayaan ang magulang ko. Kahit ganito ang buhay namin, minsan nakakapag-share din kami ng blessing sa kanila. And yung asawa ko mismo ang nagpapaalala sa akin na birthday ni tatang ngayon, birthday ni inang ngayon, magpadala tayo, ganun siya. Kahit konting halaga, na-appreciate ko na po. Yun po yung isa na gusto ko din kay Mr. Very din sa magulang ko. Wala po akong masabi. So, yun lang po guys. Kung ano man yung ibigay sa atin ni Lord na buhay, grateful tayo. Huwag na tayong humangad. Kung hindi man, wala man tayong pera, meron din yung blessing na iba. Hindi lang sa pera. Andito ang pusa kong gala, oh. Sana si Ginger, kita mo? Dito ka lang. Dito lang, bebe. Mawa naman ang bebe na ito. Falling na siya.